ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Corinto, ngayon na ang panahon nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Para binibigay sa atin San Pablo, ano ba talaga ang kahulugan ng panahon ng Kwaresma? Pagkat ang sabi ko nga bilang simbahan, ngayong pong Miyerkules ng Abo, isimula natin ang ating paglalakbay sa loob ng 40 araw para lang sa gayon ating gunitain yung ating kaligtasan. Pero magandang po yung ating unang pagbasa sapagkat sinasabi ni Prophet Joel, magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya may magandang loob at puspos ng awa, pagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Yung pong salitang yun, magbalik loob. Kasi panahon ng Kwaresma ay panahon kung saan tayo ay nagbabalik, hindi lamang panlabas, kung hindi ng ating puso, ng ating kalooban. Walang iba kung hindi sa Diyos na sa atin ay unang nagmahal. Kaya nga napakaganda na sa taong ito po, ang Ash Wednesday ay kasabi ng Valentine's Day. Tinuturo po sa atin araw na ito na yung Diyos ang unang nagmahal. Na yung Diyos nagmamahal sa atin, ang siya nag-aanyaya sa atin. Hindi lamang tanggapin ang kanyang pag-ibig, kung hindi tularan yung kanyang pag-ibig sa ating relasyon, sa ating kapwa. Kung merong isang kita na napakahalaga ating tandaan ngayong panahon po ng Kwaresma, ito yung salitang return. Yung tayo ay kailangan magbalik. Return to essential. Bumabalik tayo kung ano ba talaga ang pinakamahalaga. Kaya mapansin po ninyo, wala pong bulaklak yung ating simbahan. Yung ating mga awitin sa ay hindi ganoon kasaya. Tayo iniimbitahan na tignan ano ba talaga ang kabuuan ng panahon ng Kwaresma. Lang iba kung hindi pagbalik sa baka tayo ay na-track sa aming dekorasyon. Baka tayo ay nawawala ng focus dahil what kan yung palumuli sa ating paligid o yung musika na ating narinig. Pero kung ng Kwaresma, tayo pinabalik. Una, pinabalik tayo sa ating mga sarili. Mamaya katapos po ng homilya, lahat tayo ay lagyan ng abo sa ating mga ulo. Yung abo ay paalaala sa atin kung sino tayo at kung saan tayo nanggaling. Kaya nga abo, bakit? Kasi saan tayo nagmula. At alam din natin ano man yung ating sitwasyon sa ating buhay, mayaman man, makaparihan man, mahirap man, lahat tayo din balik. Kaya nga sa araw na ito, pinapaalaala sa atin yung ating pagkatao at sa isang banda, yung ating pinanggalingan. Abo. Pero mga kapatid, yan din ang alaala sa atin. Bagamat tayo ay abo, tayo ay nahalagahan at tayo ay minahal ng Diyos. Kaya nga, bilang isang abo, walang saysay ang ating buhay kapag ito'y malayo sa Diyos na siya buhay natin. Ang saysay anumang ating ginagawa, pag iniisip natin, kaya nating tulo sa ating dalawang paa na walang tulong sa Panginoong Diyos. Mamaya, lalagyan tayo ng abo para huwag nating kalilimutan saan tayo nagmula. Para tayo ay hindi mataas. Para tayo hindi maging yabang. Kaya po ang panahon ay panahon kung saan alala sa atin yung ating abang ngan, yung ating abang katayuan, na lahat tayo tawang mga abo lamang. Pero kahit tayo ay abo, tayo pinahahalagan at mahal ng Panginoon. Una,
balik po tayo sa ating mga sarili. Sapagkat kapag tayo ay nalagyan ng Diyos, pinapaalaala niya sa atin kung sino tayo, saan tayo at saan tayo tutungo bilang mga tao. Pangalawa, tayo po'y inibigyan na magbalik hindi lang sa ating sarili, kung hindi Panginoon. Hindi ko nga maaaring mula tayo na tayo ay mga abulang. Pero pong kabatid na mahalaga yung relasyon. Kasi ang sabi ko nga, wala saysay yung ating buhay kapag tayo ay malayo sa Diyos. Si Mother Teresa ng Calcutta, meron gandang nalog po dyan. Ang sabi niya, kahit napakaganda, napakamahal ang isang kagandahan, kapag ay hindi sak, walaya ang power, walaya sila, walaya ang saysay. Kapag ilang relasyon sa Panginoon, lahat ng ating ginagawa ay wawala ng kabuuan, wawala ng saysay. Kaya nga mamaya, hindi po tayo lalagyan ng abo sa ating mga ulo. Kung hindi abong yun ay nasa hugis krus. Sapagkat yung krus ang nagpapaalaala sa atin na yung Diyos ang unang nagmahal sa atin. At yung Diyos na nagmamahal sa atin ang ding nag-iintay sa atin. Kaya nga mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon hindi mang tayo ay nagbalik sa ating mga sarili. Hindi tayo di nagbalik noon. Sa Panginoon, nagmahal, nag-iintay, nagpapatawad sa atin. May unasang question mula sa isang taring nunulat, si Henry Nouwen. Sabi niya, "O Lord, make Lenten season different from the other ones. Let me find you." Part na yun. Let me find you again. Kasi may mga pakakataon, nakakalimutan nating makita muli ang Diyos. Matagpuan muli ang Panginoon. Makita yung kanyang halaga sa ating buhay. Kaya nga po ang panahon ng Kwaresma ay panahon para tayo ay magkaroon ng malalim pagkakilala sa Diyos. Nang sa gayon, mabalag natin siya bilang mumulan ng lahat ng bagay. Pangalawa po, ang Kwaresma ay panahon to return to God. Pero pangatlo at panghuli, ang Kwaresma ay panahon so that we could return to others. Kasi kapag uusapan po natin ang Kwaresma, ito yung panahon to rebuild relationships. Kasi kahit anong kaganda yung ating relasyon sa Panginoon, kung wala naman tayong relasyon sa ating kapwa, ang lahat ng yan nawawala ng saysay, nawawala ng kabulan. Kaya po yung ating ebanghelyo, pinapakita sa atin yung tatlong disiplina ng Kwaresma. Ano yun? Hindi lamang prayer, kung hindi doon yung fasting, almsgiving. Sapagkat panahon ng Kwaresma, inaalis tayo sa ating mga sarili. Sapagkat may mga pakakataon, tayo ay nakatutok lamang sa ating mga sarili. Ano yung gusto natin? Ano yung komportable sa atin? Saan tayo masaya? Saan tayo panat? Pero ang panahon po ng Kwaresma, nilalabas tayo sa ating mga sarili para makita natin na meron tayong pamilya, na meron tayong kapwa, meron tayong komunidad. Kailangan din pakisamahan natin. Yan po pangatlong hamon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Pagtayin natin ating relasyon sa bawat isa. Mga relasyon ba tayo hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maayos? Meron bang mga tao na sa ngayon ay hirap pa rin natin tanggapin sa ating buhay? Sabi nga ni Pope Francis, during Lent, let us find ways to overcome our indifference. Concrete ways to overcome our indifference. Kasi may makakataon, baka tayo daw ay manhid na. Wala tayong pakiramdam, wala tayong pakiramdam sa ating kapwa. Kaya po ang panahon ng Kwaresma, binubuhay rin sa atin yung malasakit. Binubuhay sa atin yung ating
sa ating kapwa. Yan po yung tatlong bagay pinapakita sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Yung salitang return. Una, return to ourselves. Mamaya, lalagyan tayo ng abo. Sapagkat sa tayo wala, sa abo rin tayo lahat balik. Pangalawa, return to God. Kay hugis Diyos ang abo sapagkat napaalaala sa atin ang Diyos na sa atin ay unang nagmahal. Pero pangatlo, yung paalaala sa atin, magbalik tayo sa ating pamilya, sa ating relasyon sa bawat isa, sapagkat maya makikita ang Diyos sa ating mga kapwa. Yan ay hamon sa atin na ating makita ang Panginoon sa katayuan ng ating kapwa. Kahit alam natin bawat isa sa atin ay may kanyang kahinaan. Meron pong isang santo, si Albe. Sabi niya, Lent is a time of grace, a time for conversion, a time to come home to God. Maganda po maalala lang yun, na ang Kwaresma daw, panahon ng biyaya. Ito yung ng pagbabalik loob. Pero sa isang banda, ang Kwaresma ay panahon para tayo ay balik muli sa Diyos na ating mahal. Ngayon pong Valentine's Day, hindi lahat tatanggap ng bulaklak. Hindi lahat tatanggap ng tsokolate. Pero lahat tayo tatanggap ng abo na hugis sa ating mga ulo. Sapagkat man ating katayuan, saan man tayo nagmula, ang sa atin ay minamahal ulo Panginoon. Ang panahon po Kwaresma ay panahon ng pagbabalik. Sana kapag tayo ay nagbabalik, tayo ay nagkakaroon ng pagkakilala sa ating sarili, pagkakilala sa Diyos, at pagkakilala din sa ating kapwa.